paano kung ikaw pala yung toxic sa grupo nyo? Usually kapag narinig natin yung salitang toxic, ang naiisip natin ay yung mga kaaway natin, yung mga taong nakakainis yung ugali, puro na lang drama, puro reklamo, or parang puro negativity yung dala nila. Pero what if this time, ikaw na pala yung toxic, ikaw na pala yung pinag-uusapan ng iba, ikaw na pala yung nakakainis, ikaw na pala yung puro drama. Bago ang lahat, of course, we have Jollibee Brewed Coffee. Ito ang ating iinumin for tonight for our coffee talks. Unang-una, i-identify mo muna kung saan ba nanggaling yung idea na toxic ka. Galing ba to mismo sa ibang tao? Na sila ba mismo yung natotoxican sa'yo? Pero baka mamaya, kung sa'yo lang din galing, baka pinaglalaroan ka lang ng isip mo kasi that's a possibility as well. Pero bago yan, pag-usapan natin, ano ba yung mga signs ng isang toxic na tao? Number 1, ikaw ang laging bida sa kwento. Yung kapag nag-open up yung ibang tao, lagi ka may entry. Ako nga mas lalo na yung sa akin, mas lalo na ako. Ako nga, kinaya ko Gusto mo, sa bawat kwento, ikaw yung bida, lagi kang may entry, lagi kang merong say. Second, laging merong negative energy. Kapag puro ka reklamo, puro ka drama, wala ka nang ginawa kundi magreklamo, sumatsat. Mahirap kasi yung ganun kapag puro reklamo ka, tapos puro ka negativity. Yung tipo may problema na nga kayo, tapos ikaw wala ka pang ginawa, kundi magreklamo. Kumbaga lahat ng lumalabas sa bibig mo, puro negative na lang. Guilt tripping or manipulation. Kung kaibigan mo talaga ako, gagawin mo yun. Kung mahal mo talaga ako, dapat ganyan ka, dapat ganto ka. Isa yun sa mga traits ng toxic people. Next, hindi marunong humingi ng sorry. Yung tipong ikaw na ngayon nagkamali, ikaw pa yung galit, dapat alam mo rin syempre sa sarili mo kung kailan yung ikaw yung nagkulang, ikaw yung nagkamali, and dapat mag-take accountability ka doon. You have to be responsible dun sa mga mistakes mo, and dapat mag-apologize ka when necessary. Yung mga toxic na tao, feeling nila sila lagi yung tama. Yung ibang tao laging mali. Isa kang emotional vampire. Nangihigop ka ng energy ng ibang tao, nangihigop ka ng oras nila, ng attention nila, ng suporta nila, pero wala kang binabalik. Puro ka lang kuha. Nakaka-drain yun. Next, kontrolado mo lahat. Gusto mo lagi, ikaw yung masusunod. Hindi ka open sa ideas ng iba, hindi ka open sa opinion ng ibang tao. Pag ikaw may sinabi, yun na yun. Tama ako, mali kayo. Sarado ang utak mo. Gusto mo, kontrolado mo lahat. Ikaw lagi yung masusunod. Hindi ka masaya sa success ng iba. Yung tipong may good news yung ibang tao, imbis na maging happy ka for them, sasabihin mo pa na, buti ka pa, ganyan na, ako ganito lang. Lagi may comparison. Ako mas magaling ako dun, mas okay ako dun. That can be a toxic trait also. That makes us toxic people. So, ikaw na nga yung toxic sa grupo nyo. Unang-unang, of course, importante ang self-awareness. Meron ka bang specific trait dun sa mga nabanggit natin kanina or kahit na ibang toxic trait? Next, listen to feedback. Pero minsan medyo tricky yan ha. Kasi minsan, meron tayo mga friends na magkasabi sa atin na, uy, ang toxic mo na, hindi ko gusto yung ginagawa mo. Pero most of the time, hindi natin yan malalaman. Or worse, hindi natin malalaman directly. Malalaman pa natin galing sa ibang tao. Kasi pwedeng nahihiya sa'yo, pwedeng alam kasi nila na mamasamain mo. Or I don't know, siguro yun na lang talaga yung nature natin Ganun na kadalasan. Hindi ko naman sinasabing lahat, pero ganun kasi kadalasan. Kumakalat na siya sa grupo bago pa makarating dun sa taong yun. Actually, that's a very toxic trait din na pinagsama-sama. Kaya meron siyang bigger effect sa isang group of people or sa isang community. The best thing to do is to own your mistakes. Hindi naman actually nakakahiya na mag-sorry or umamin. Actually, nakakabilib pa ngayon Nakakatuwa pa rin sa tao kapag makikita mo na meron silang self-realization, meron silang mga reflections sa sarili nila, and they are trying to change. And that's actually what matters more. Minsan kasi, hindi natin napag-iisipan yung sinasabi natin kasi masyado tayong nadadala sa ating emosyon. Yung parang bago pa tayo makapag-isip, nabitawan na natin yung mga masasakit na words. And I don't think naman na malilibaran agad tayo as toxic unless paulit-ulit natin siyang ginagawa. Kasi kung isang beses lang tayo nakapag-burst out without thinking first at nakasakit tayo sa ibang tao, hindi pa naman agad toxicity yun kasi that's normal naman din sa ibang tao. And because of that, of course, kailangan nating baguhin unti-unti yung patterns natin. And I know it's easier said than done, pero sobrang importante na marunong tayo mag-self-reflect. Hindi naman tayo perfect Lahat naman tayo nagiging toxic at some point sa ibang tao. Tsaka lahat naman tayo naranasan natin maging kontrabida sa kwento ng iba. And that's normal, ganun talaga. Pero pag nagiging toxic na tayo dun sa mga tao na malapit sa atin, syempre, hindi na rin siya magiging healthy for us and for other people as well. Nalabelan ka na ba as toxic or baka may kilala kang toxic dyan? Tag mo na yun sila sa comment section below. But for now, tara, kape tayo.